Sinabi niya. Parang hinalikan lang sa dibdib eh. Another round ka agad? Hinalikan ka lang eh. Nangaakit ka kasi. Sabat naman niya sa akin. Napayakap na lang ako sa kanya at tinapit ng bewang niya. Mahal, ilang anak ang gusto mo? Biglang tanong niya sa akin kaya naman biglang nag-init na lang bigla ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Ewan ko kapag ganitong mga usapan, lalo na kapag tungkol sa pamilya. Nais naming buuin, kinikilig ako. Hindi ko talaga maiwasan na hindi mapangiti sa mga tanong niya. Naramdaman ko ang palad niya na hinahaplos ang likod ko, kaya nakikiliti ako. Ngunit hindi ko na pinansin pa ang kiliting iyon. Dalawa, girl at boy or di kaya kambal, para isang panganak na lang. Napatingala ako sa kanya at nakita kong kumunot ang noo niya dahil sa sinabi ko. Two? Is that all? Takang tanong niya sa akin. Ilan ba gusto mo? Hindi madaling manganak. Mahal, akala mo ha? I know. Alam ko talaga yan cause I'm a doctor wife pero mas maganda kapag isang team. How about 12? Narinig ko ang mahinang pagtawa niya kaya tinampal ko siya sa hita. Ngunit nasagi kong alaga niya kaya napatitig siya sa akin. Para-paraan na. Pangasar niya sa akin. You can touch if you want. Sa'yo naman yan eh. Come on. Inis ko siyang tiningnan at nakangisi na lang siya sa akin. Ang bastos lang kasi at walang preno sa pagbitaw ng salita. Hindi ko naman sinasadyang masagi yun eh. Huwag kang bastos dyan. Di ko naman sinasadyang masagi yung alaga mo. What? Anong bastos dun sa sinabi ko? Sinasabi ko lang naman na ikaw nagmamay-ari nito eh. Nagmamaang-maanga na sabi niya. Ewan ko sa'yo. Tama na nga. Basta na lang niya akong pinanggigilan at pinaunlakan ng halik sa labi at sa pisngi. Ang piko naman ng asawa ko. Siya nga pala wife, would you mind to choose a country that you want to visit? Sumandal siya sa headboard kaya naman napaupo rin ako habang tinatakip ng kumot sa dibdib ko. Ano ibig mong sabihin, mahal? Excited na sabi ko. We will go there. You deserve it, mahal. Let's escape from this chaotic situation and let's enjoy our marriage. Napangiti ako sa kanya dahil pangarap ko talagang mapapunta ng Switzerland. Sa Switzerland, doon ko gustong pumunta. Agad naman akong natigilan, kaya naman napangat ang kilay niya habang nakatitig sa akin. What's wrong? Paano ko makakapunta sa ibang bansa? Paano kung may nakamasid pala sa paligid at malaman nila na nandito naman ako sa poder mo? Napapahama ka at hindi ko makakaya yon? Pero mahal ko si Jax at walang makakapigil sa akin kahit ano pa ang tunay kong ama. No, don't think about it. Ako nang bahala sa lahat, believe me. Maraming connections ang grupo and we can do anything, wife. Don't worry. And if ever that your father will cut us, hindi niya pa rin ako mapapakulong dahil hawak ko ang evidence laban kay Dominador. Napatitig na lamang ako sa kanya. Hindi ko pa rin maiwasan ang kabahan. Stop giving me that look, mahal. Please, do you trust me? Oo naman. Ayoko lang mapahama ka. Napapikit ako nang dinampian niya ng halik ang noo ko. That won't happen. Darating talaga tayo sa puntong malalaman ng lahat tungkol sa atin, but I'm willing to take the risk. I will also protect you so stop overthinking. Muli akong napatango sa kanya at nagyakapan kaming dalawa. May tiwala ako sa kanya, pero kay Don Emmanuel, wala akong tiwala sa halimaw na yon. Nakatitig ako sa sarili ko sa isang full-size mirror. Napangiti ako habang sinusuklay niya ang buhok ko hanggang bewang. Ilang linggo na nakakalipas at hanggang ngayon, tila nananaginip pa rin ako at hindi ako makapaniwala na ako na nagmamay-ari sa kanya. Ako na nagmamay-ari sa demon doctor na to. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at inayos ang collar niya. Ako rin ang nagtali ng necktie niya dahil kailangan niyang pumunta ng ospital. Mag-ingat ka sa pagdadrive, mahal ha? Mabilis siyang yumuko at hinalikan ako sa lips. Yes, boss. Wait for me. May dinner date tayo mamaya. Napangiti ako sa sinabi niya dahil sa ilang araw na kasama ko siya. Lalo na nung pagkatapos ng kasal namin, hindi pa rin kumukupas ang pagiging sweet at caring niya sa akin. He is the ideal husband at everyone's dream. Napaka-husband material niya at hindi ko pagsisisihan na pinakasalan ko siya. Ang sweet talaga ng asawa ko. Nagtiptoe ako at hinalikan siya sa labi. Mabilis niya akong hinapit at tinitigan. Hindi na lang kaya ako pumunta ng ospital, wife. Buuin na lang natin ang isang team natin. Napatawa ako sa sinabi niya. Kahit kailan talaga hindi mabibiro ang doktor na to. Konting landi lang sa kanya, gusto niya mauwi agad sa kama.
Marami pang pagkakataon para buuin yung isang team na sinasabi mo, mahal. Sige na, kailangan mo nang pumunta doon. Fine, one more kiss, baby. At muli inabot niyang labi ko. Pero sa pagkakataong to, hinigpitan ng pagkakakapit sa akin at pinalalim ang halik. I love you so much, mahal ko. I love you too, Doc. Baka gabihin ako, mahal. I need to fix the whole board and I will process your passport too para makaalis na tayo next week. Tumango ako sa kanya dahil naiintindihan ko naman. Noong nakaraang taon pa kasi nag-expire ng passport ko, so kailangan ko ulit mag-process. Ngumiti siya sa akin at inakbayan ako, papalabas ng room. Inatid ko siya hanggang sa pinto at hinulikan pa talaga ako sa leeg bago lumabas. Nag-init ang pisi ko dahil sa ginawa niya. Parang may paru-parong lumilipad sa loob ng tiyan ko dahil sa ginawa niya. Napakarami talagang alam ng kalokohan ng mokong na yon. Naglakad ako papuntang kitchen at binati ako ng ilang maids na naghahanda na lulutuin. Ngumiti ako sa kanila ngunit napada ako ang tingin ko sa mangga na nasa ibabaw ng counter. Natakam ako at kumuha ulit nito pagkatapos ay lumabas ako papunta ng room namin. Hinanap kong malaking photo album ng wedding namin. Napatigil ulit ako at hinipo ang mga ito. Napatitig din ako sa malaking picture frame na nakasabit sa wall. Ito ay isang kuha namin noong wedding. Nakatingin kami sa isa't isa habang nakangiti at nakaunan din ng mga petals na lumalagas mula sa itaas. Napakaganda ng kuha namin at napapangiti ako dahil walang mapaglagyan ng kasiyahan ko tuwing tinitingnan ng mga litrato namin. Next week, aalis kami papuntang Switzerland. Kaya medyo natagalan ang pag-process ng mga papers ko dahil kailangan ninyong mag-ingat. Noong nakang araw, sinabi niya sa akin, pinuntahan na naman ng mga NBI ang bahay niya sa Escambia upang muling mag-imbestiga. Kinakabahan tuloy ako. Alam ko kailangan ko niharapin kung sino, ngunit hindi ko makakaya na malayo kay Hendrix. Naiisip ko rin ang tunay kong mga magulang, kung anong itsura nila, kung anong mararamdaman ko kung darating sa puntong makakaharap ko sila. Ngunit winaksi ko na lamang yon sa isip ko. Hindi ko siya iiwan kahit anuman ang mangyari. Kung anuman ang sumunod na mangyari, bahala na. Siguro basta't magkasama kaming dalawa. Tumayo na ako at naligpit ng mga remembrance namin sa wedding at nilagay ko to sa maayos na lalagyan, display sa crystal cabinet. Napangiti ako dahil naisipan ko magpinta. Nakaramdam ako ng excitement dahil nagpipinta ko, isa sa paborito kong wedding picture naming dalawa. Agad kong hinanap ang mga gamit ko at pumunta ng terrace. Agad kong sinimulan ng pagpipinta at ewan ko ba, ang saya ko habang ginagawa ko to. Namiss ko rin ang pagpipinta at buti na lang binilhan niya ako ng mga gamit noong nakaraang araw. Complete package to kaya naman natuwa ako ng sobra. Gift niya raw sa wedding namin at sobrang na-appreciate ko talaga yung ginawa niyang pagsusurpresa sa akin. Niyaya niya ako lumabas para mamasyal pero ako na ang tumanggi dahil natatakot ako kaya hindi na rin niya ako kinulit dahil ayoko talaga. Sobrang nagigilty ako sa mga nagawa ko sa mga magulang ko na hindi ko pa nakaharap hanggang ngayon. Alam kong matagal na rin nila akong hinahanap noon, ngunit mas pinili kong manatili sa tabi ni Drex. Hindi ko na sinabi pa sa kanya ang nararamdaman ko dahil ayoko na mag-alala siya sa akin at baka saan pa mahantong kapag sabihin ko na may parte sa isip at puso ko na nais kong makita ang tunay kong mga magulang. Ngunit dahil sa magulong sitwasyon, mas pinili ko ulit manatili bilang asawa ni Drex. Mahal ko siya kaya mananatili ako sa tabi niya. Napatitig ako sa painting na ginawa ko. Napangiti ako dahil ibibigay ko to sa kanya. Wala kasi akong gift na naibigay kasi ang sabi niya, sapat na raw ang bawat pagkakataon na iniaalay ko ang sarili ko sa kanya. Naalala ko pang sinabi niya sa akin, "You are more than a gift, wife. Every time I see you naked in my front, every time we made love, for me, you're not just a gift because you are the prettiest blessing I received." Wala talaga siyang kupa sa pagpapakilig sa akin. Pagkatapos ko mag-paint, nagligpit ako ng mga gamit. Nakaramdam ako ng pagkaantok, kaya't sumandal ako sa sofa. Nilabanan ko ang antok na naramdaman ko. Ngunit di na nagpaawat pa ang mga ito at tuluyan na ngang nawala nito ng ulirat. Napahawak ako sa bato ko dahil nakaramdam ako ng kirot. Nakatulog ako habang nakasandal sa sofa. Nagunat ako ng braso at hinilot ang bato ko. Naglakad ako palabas ng room dahil nakaramdam ako ng pagkauhaw. Dumiretso agad ako sa kitchen. May nakita akong grapes sa mesa, kaya kumuha ako at kinain ko yon. Ang sarap! Hindi ko namalayan na ubus ko ng 2 tangkay at may pumasok na maid at ngumiti sa akin. "Ma'am,
Si Sir Val po nasa sala. Inahanap ka? Nabitawan ko ang hawak kong grapes at napalingon sa pinto, papunta ng sala. Susunod na ho ako, Manang. Napahawak ako sa dibdib ko. Ngayon lamang ulit siya nakapunta rito dahil sinabi niya sa akin, nung nakaraan, may nasikaso raw siya sa kabilang bayan. Siguro panahon na para sabihin ko ang totoo at namamagitan sa amin ng pinsan niya. Isa pa hindi naman ako pumayag na ligawan niya ulit ako. Hindi niya hinayaang makasagot ako kaagad at naputal ang pag-uusap namin noon dahil dumating si Drex. Dapat kasi matagal ko na tong sinabi sa kanya. Marami na nagbago sa lumipas na taon at siguro nangyari yon dahil nahulog ako sa pinsan niya. Mas matimbang pag-ibig na nararamdaman ko para kay Drex kesa sa kanya. Napabuntong hininga ako at naglakad papalabas ng kitchen. Nakita ko siya kaagad sa sala at napatayo siya na makita niya ako. Kinabahan ako nang inabutan niya ako ng isang bouquet. For you. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ang bulaklak, kaya napatitig siya sa akin. Salamat. Alanganin kong sabi, ngunit ngumiti lamang siya sa akin. You look more beautiful, Hannah. You're blooming like these flowers. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ko kaswerte sa'yo. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa sinabi niya. I miss you, my beauty. How are you? Okay lang ako, Val. Ikaw, kamusta? Eto, in love pa rin sa'yo. Kinakabahan ako dahil sa sinabi niya. Kailangan ko na siyang kumprontahin. Ayoko mang saktan siya, ngunit alam kong ito ang nararapat kong gawin. Val, maaari ba kitang makausap saglit? Narinig ko pa ang mahinang pagtawad to habang nakatitig sa akin. Nag-uusap naman tayo ngayon. Go on, anong gusto mong sabihin? Kumikislap ang mata niya habang nagsasalita at nakafocus lamang ang mata niya sa mukha ko. Doon tayo mag-usap sa garden? Oh, why not? Agad akong naglakad at sumunod naman siya sa akin. Pagdating namin sa garden, napakabog ng malakas ang dibdib ko dahil hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-amin sa kanya. You look nervous. What's wrong? Inawakan niya ako sa kamay at kinakabahan na talaga ako. Okay, inhale, exhale, so that mabawasan ang nararamdaman mo. Sinunod ko naman ang sinabi niya at naiiyak na ako. Ngunit nagulat ako nung hinipo niya ako sa pisngi. You are so beautiful, Hannah. You are still the attractive Hannah I met before. Alam mo bang mahal na mahal kita? At handa ako maghintay hanggang sa magiging handa ka na. Val, I love you more than anything. Walang may nagbago sa nararamdaman ko para sa iyo. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya sa tuwing nasisilayan kita, my beauty. Ikaw ang babaeng nais kong pakasalan at wala nang iba pa. Nag-init ang sulok ng mata ko dahil sa sinabi niya. Nasasaktan ako para sa kanya. Alam ko kasi masasaktan ko siya ng sobra kapag sinabi ko ng totoo. Val, may sasabihin ako sa'yo. What is it? I'm listening, Val. Mag-asaw... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko at pinanlamigan na lang akong bigla na makita ko si Drex nakatayo sa hindi kalayuan. Agad akong tumayo at napalingon din si Val sa pwesto niya. Naglakad siya papalapit sa amin kaya nangatog ang tuhod ko. Kuya? Tinapik niya to sa balikat, ngunit seryoso lang siyang nakatitig kay Val at pabalik sa akin. Akala ko gagabihin siya kaya't nais ko sanang sabihin kay Val ang totoo upang di na kami maabutan pa. Napatitig ako sa dala niyang bouquet at napakaganda nito dahil puro white roses lamang ito at wala nang nakahalong ibang bulaklak. Napanunok ako at di ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Oh, white roses? Para kanino yan? Tanong ni Val sa kanya. This is for my wife, sabi niya habang nakatitig sa akin. Napalingon naman si Val sa akin at narinig ko pa ang pagtawa niya. Come on, as far as I know, you're single and not married. Don't tell me nililigawan mo si Doc Alice or baka girlfriend mo na siya. Natatawang sabi niya kay Drex. Napalunok naman ako at naisip kung sino bang Alice na yon. No, she's not the one I'm referring for. Kinabahan ako dahil sa akin siya nakatingin. Napatingin ako kay Val na nakangiti. No. Ang tinutukoy kong asawa ko ay si... Wait, I'll just answer the call. Hello, Von. Bahala ka nga sa buhay mo. Malaki ka na, bro. Huwag mo akong idamay dyan. Nagkatinginan kaming dalawa habang may kausap si Val sa phone. Hindi ko may paliwanag ang laman ng mga mata niya, kaya nakayuko ako.
Kuya, I have to go. Kailangan ko umuwi ng bahay. Nakauwi na si Von kasama si mom and dad. Ana, mauna na ako. Napangat ako ng muka at napatango sa kanya. Nagulat ako nang hawakan niya ako sa kamay at mahina niya itong ipiniga. Na makaalis siya ay agad kong sinamaan ang tingin ni Jex. Hahawakan ko na sana sa kamay, ngunit itinapon niya ang bouquet na hawak niya at padabog na umalis. Pinulot kong bouquet na tinapon niya at agad ko siyang hinabol hanggang makarating kami sa room namin. Mahal, tinanggal niya ang necktie niya at inihagis to sa kama at sinugod siya ng halik. Mapangahasang paraan ang paghalik niya sa akin. At napaiyak ako dahil para siyang halimaw na galit na galit. Jex, pigil ko sa kanya. At basta na lang siyang sinuntok sa pader. Napahikbi ako at hindi ko alam kung anong gagawin para lang mawala ang galit niya. Should I really need to witness that, Hans? Every time na pupuntahan ka niya rito? Galit pang tanong niya sa akin. Gusto ko nang sapakin ang gagong iyon sa paghawak niya lagi sa kamay mo. And I don't care if he is my cousin. Gusto ko sabihin sa kanyang totoo, pero alam kong hindi ko ginusto na hawakan niya ako, Jex. Nakaigting ang paa niya habang nakatitig sa akin. Sinubukan ko na hawakan siya sa kamay pero iniwas ito sa akin. Mahal, please, maniwala ka. Sasabihin ko sana sa kanya ang namamagitan sa atin kaso nakatitig sa akin. Sinubukan kong hawakan siya sa kamay pero iniwas niya ito sa akin. Mahal, please, maniwala ka. Sasabihin ko na sana sa kanya ang namagitan sa atin kaso don't talk to me. Napatitig ako sa kanya nang tinalikuran niya ako at pumasok ng study room niya sa kabilang pinto. Napahawak pa ako sa dibdib niya at napahikbi. Hindi ko alam bakit nagagalit siya kaagad at di man lang niya ako pinapakinggan. Kapag si Val ng usapan, siya lang ba ang nahihirapan dito? Ako din naman